last na lang po on my part. Linawin ko lang po yung sa dagdag na suhod po sa inyo. Para saan daw po yun? Ba't po kayo Ang tingin kasi nila, mabibili nila yung kaso nila sa aming magkapatid. sa flood control? Sa flood control. So, ang tingin nila, ang susi ay nasa amin dalawa. Ang susi ay nasa mga abogado nila na depensahan sila sa husgado. Kung kami lang ang susuhulan, wala akong mapupuntahan yan. Vic, etong hamon sa iyo ngayon, John Vic, kung talagang hindi yabang ang pinagsasabi mo. Sino ang nag-offer sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Nakagaya ng ginawa nitong si Congressman Leviste. Bakit? Hindi mo na ipahuli o hindi mo ipahuli o hindi mo... Baka naman kasi tama ang bulong sa akin ng Mang Teban. Ang tsorya ko dyan, hindi sila inalok. Sila ang nanghihingi. Kaya sabi ko, hindi kaya totoo yun? Oo, baka nga, baka binabaliktad lang, masabi lang o mema lang, di ba? Pero I doubt naman which is parang pwedeng mangyari. Kasi kilala naman itong gobyerno ito sa buong mundo na itong kasalukuyang gobyerno ito ang pinakakorap na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, John Vic, ang hamon sa iyo, sino ang nag-alok sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Dibaga? Ayan ho tanong na tungkulin mong sagutin sa harapan ng taong bayan. Iniyabang mo na ipinagmalaki mo pa, pero wala ka namang binesa. Sabi niya, wala kang sinabi. Puro daldal, puro yabang. Kaya, sabihin mo, ibulgar mo, maraming media nakapaligid sa'yo, di ba ga? Sabihin mo, ang nag-offer sa akin, no? Yabang ang lintik na ito. Di ba? Sino? Samantala mga kababayan, John Vic Remulla muling nagpaliwanag sa Bilyonaryo Channel at diretsahan, binanggit ang pangalan ni Martin Romualdez at ito ang kanyang mga sinasabi. Ang nagbitiw na Ako Bicol Representative Zaldico ay maaaring kumikita ng hanggang $1 billion mula sa graft-tainted na mga proyekto ng gobyerno, habang ang kanyang boss, Leyte Representative at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay maaaring kumuha ng higit pa ayon kay Interior Secretary Juanito Victor Remulla. Sinabi ni Remulla na ang mga halagang di umano'y sangkot ay napakatalino kaya't hindi ito maideposito sa mga bangko na nag-udyok kay Ko at sa kanyang mga kasamahan na gumamit ng cryptocurrency at maging ang mga custom-built na vault upang iimbak ang kanilang mga pagnanakaw. Sa sarili niyang pagtatansya, sinabi ni Remulla na maaaring makaipon si Ko ng $1 billion habang pinangangasiwaan ang paghahanda ng pambansang budget bilang tagapangulo ng makapangyarihang House Committee on Appropriations. Nauna nang ibinunyag ng Interior Secretary na si Ko ay umano'y naglipat ng malaking halaga sa Middle East na may mga asset na nakaimbak sa ibang bansa na kinabibilangan ng mga painting, alahas at gold bars. Sinabi niya na nakatanggap ang mga autoridad ng impormasyon na pinadali ni Ko ang paglipat ng humigit kumulang 5 bilyon sa piso sa pamamagitan ng cryptocurrency, habang ang malaking halaga ng pera ay dinala ng pribadong eroplano sa mga bansa sa rehiyon ng Gulpo. Idinagdag ni Remulla na ang dating party list na mambabatas ay nakapagmapa na ng isang planong pagtakas bago pa siya nakilala sa publiko bilang isang sentral na figura sa multi-billion peso flood control scandal. So na-share nga po ang balitang ito ni former Representative Mike Depensor at ayon kay Depensor, mga kababayan, God save the king. Nagbago na ang script mula kay Zaldico, ngayon ay tahasang itinuturo na rin si Martin Romualdez. Kapag may nagsasabing bilyon ang kinubra at mas malaki pa ang napunta sa boss, hindi na ito chismis, ito'y babala. Iligtas ang hari at ilaglag lahat. Hindi naman pwedeng magtago sa kapangyarihan. Hindi na pwedeng umasa sa katahimikan ng taumbayan. Medyo mahaba ang birada ni Depensor, mga kababayan, pero ang maliwanag nga po dito ay inilaglag na ni John Vic Remulla si Martin Romualdez. Sinabi ni Remulla na kung $1 billion ang nakulimbat ni Zaldico ay mas malaki pa ang kay Martin Romualdez.